Hello everyone, this is Real Time Teaching. Welcome to part 3 of our Blender tutorial series. Before we start, kung hindi nyo pa napapanood ang ating part 1, there we talk about basic tools and navigation for using Blender. And for part 2, saan pinag-usapan natin ang edit mode. So I highly recommend na you go over and watch that first. And for today's tutorial, tuturuan ko naman kayo gumawa ng hat model para sa ating favorite monkey model na si Suzanne. By following this tutorial, you can unlock exclusive free rewards, downloadable Blender assets to support your 3D projects. All you have to do is follow the lessons, create your own 3D model, and join and submit your work in our Discord. Now for the exciting part, let's start creating an actual model. First, let's delete the cube by clicking X, then delete. And add the mesh by clicking Shift plus A. Select natin yung pinakamalapit na shape for hat. For me, itong pinaka-effective na shape for creating the hat, ang cylinder. Temporarily, hide lang natin tong unwanted object sa ating scene by clicking the eye icon here. Para walang sagabal. Then make sure na selected ang cylinder, then click tab to go to the edit mode. First, we need to use the extrude button here in the left corner. Basically, pag ginamit mo to, pwede mo madugtungan o mabawasan ng vertex, edges o faces. Pero mostly, you use this command for faces only. Ingat lang sa pag-extrude, make sure na i-add nyo ang X, Y, Z buttons kapag nag-extrude kayo. Para sa isang area lang siya, magpupull. For here, kinilig ko sa keyboard ko ang E plus Z to pull it downwards. And when you finally extrude, makikita mo na may lalabas dito sa baba na navigation panel na pinapakita ang changes na ginawa mo sa shape mo. See? May negative number sa Z-axis since nag-extrude ka pababa. I usually change this to a single digit or estimated value para di ka mahirapan sa paggawa ng proportional designs. For this, I will use negative 0.2 in Z. This will serve as the brim of our hat. Need lang natin siya extrude outside. Paano natin gagawin yon? Punta muna tayo sa face selection o number 3 in keyboard. Then select tayo ng isang face at click mo yung Alt plus left click. Then click mo sa keyboard yung E plus S. And boom! When you pull, you create the hat brim shape. Again, makikita mo na may lalabas na panel dito sa baba after mong i-apply ang changes. Since circle, automatically pare-pareho ng value from X and Y and Z axis. Change lang natin yung number as 1.8 and copy and paste lang natin to sa every axis para pantay ang ating shape. Next, punta ulit tayo ng face selection mode. Again, number 3 in keyboard. And select naman natin yung topmost part. Then hit S in keyboard to resize. Pull, then click. Change lang uli natin yung lahat ng value as 1.2. Next button naman ay ang inset faces. Basically, ini-shrink mo ang original face inwards while remaining on its place. See here? Usually, ginagamit natin ang inset along with extrude to create holes or extend shapes. Best example is for creating infrastructures. And for this hat, we will use inset to create the hole inside the hat. Click 3 in keyboard, then punta tayo sa babang area ng hat. And select natin yung face sa gitna. Then hit I to inset, then hold and click the mouse to apply the changes. At here sa bottom, pwede uli nating baguhin ang value. Pero since ayos naman na para sa akin ang thickness na ganyan, hindi ko na siya babaguhin. After, go here in the wireframe mode to see the changes that will happen inside. Click mo ulit yung gitna na face. Then center mo lang yung viewport mo by hitting number pad 1 in keyboard. Then click E plus Z and hilain mo siya pataas. At pag bumalik ka sa solid display o shortcut key na Shift plus Z, makikita mo na mayroong hole ang ating hat. Select naman natin ang top face ng hat. Then hit I to inset, then hold and click the mouse to apply the changes. Select naman natin ang top face ng hat. Then hit E plus Z
then pull downward. Extrude lang natin siya ng very little. Change lang natin uli dito sa baba ang value ng Z to negative 0.05. Next naman ang bevel. To better explain para saan ba ang bevel, ipapakita ko siya gamit ng cube. Si bevel ay ginagamit para sa edges ng shape o yung straight lines. Click to and select a line, then hit Ctrl plus B so that we can bevel the line. At kapag sinabayan mo ng mouse wheel scroll, madadagdagan ng lines na lalabas para makagawa ka ng curvature sa shape. Mas maraming lines, mas smooth ang shape ng curve. Igagamitin natin siya dito sa hat para magkaroon ng curve ang edges ng hat at hindi siya mukhang karton. Make sure na nasa edge selection ka or hit number 2 in keyboard, then select an edge and hit Alt plus click to select the whole row. Isa-select natin ang dalawang edge sa taas by clicking Shift, then Alt plus left mouse button. Then when everything is selected, click Shift plus B to bevel. Pull then scroll natin yung mouse wheel to add 2 segments. At pag na-apply na natin ng bevel, lalabas uli ang panel. Pwede natin baguhin ang width into something like 0.03 and make sure mo lang na yung segment ay ito lang. At punta naman tayo dito sa babang part at ganun lang ulit. Alt plus select an edge and hit Ctrl plus B. Pero dito sa babang part, gagamitin naman nating value para sa width ay 0.05 with 3 segments. At ganun lang ulit, ulit-ulitin lang natin yung bevel sa ibang areas ng hat below. When we go here in the left corner and select loop cuts or the shortcut key Ctrl plus R, makikita mo na kapag hinover mo ang mouse mo sa mesh, may lalabas na bilog. In default, lagi siya lalabas sa pinakagitna ng face. At pag kinlik mo ang mouse mo, makikita mo na pwede mo siyang galaw-galawin in place. When you click right click in the mouse, automatically magpupunta sa center ang loop cuts na inad mo. At dito sa baba, pwede muli ma-edit ang number of cuts. Laging pipilitin ni Blender na equal ang distance ng cuts sa isa't isa. Pero hindi natin ilalagay sa gitna ang loop cuts. Gusto ko siya ilagay here at the lower part to create a ribbon for the hat. Change ko lang ang factor to 0.8 at gaya ng ginawa natin sa brim, select natin ang row ng face at hit E plus S to pull a little space. Change natin ang lahat ng value to 1.02. Yan ang magsisilbi nating ribbon to create design. Since gusto natin maging different object siya from the hat itself, need natin siya i-separate from the actual mesh or hat. Select lang natin lahat ng area na dapat i-separate by clicking Shift plus Alt left click to select the row and hit letter P in keyboard. Then choose separate by selection. At makikita mo here sa upper scene collection na nagkaroon ng bagong mesh. Let me show you bakit kailangan natin gawin to. Sa dinuplicate natin na hat, hindi ko na sineparate ang ribbon na part. Kaya when you go here in the shading mode sa middle topmost part, mapupunta tayo sa shader area ng Blender. Click mo yung object na gusto mo kulayan and click mo yung new sa gitna. At lalabas ang principal BSDF kung saan pwede mo mabago ang color when you click this base color. Make sure na selected ang object na gusto mo kulayan and click. Makikita mo na buong hat, isang kulay o texture lang ang color. Unlike here sa separated natin na model, pwede mo ma-modify differently ang kanilang color. When you're satisfied, go back here to the layout area and dyan mo magagamit ang material preview para makita mo ang texture ng object mo habang gumagawa. Pag ginalaw mo ang hat, may iwan ang ribbon na part since separated na sila unless isa-select mo sila both before grabbing. Mostly, pag satisfied ka na sa gawa mo, need lagyan ng subdivision modifier ang wool mesh para maging smooth ang shape ng project mo. And make sure na nakaselect ang hat. Punta lang tayo dito sa Properties tab sa right corner at hanapin natin ang Modifiers button. Click Add Modifier, then choose Generate and look for Subdivision Modifier. Or we can simply type and search for it. Change lang natin ang value ng levels of viewport to either 2 or 3. And click Apply All. Ganun lang uli sa ribbon. Select natin ang Add Modifier
subdivision modifiers, and change levels of viewport to 3 and apply to all. See? Makikita mo na mas gumanda and smooth na ang shape ng ating hat. Para makita nyo ang actual changes, makikita nyo here sa edit mode na gumanda ang topography ng ating mesh. Kaya naging smooth ang shape. Kaya sabi ko sa inyo, mostly add nyo lang tong modifier na to pag satisfied na kayo sa gawa nyo. Since mahirapan na kayo uli mag-edit. And after natin ma-apply ang texture, pwede na uli natin i-join ang hat at ribbon para mas malinis sa viewport. Select mo lang both hat and ribbon by adding shift and right click and look for join or the shortcut key Ctrl+J. And yan, magsasama at dikit na uli sila as one mesh. And finally, ang rendering. Click lang ang numpad 0 sa keyboard to go to camera mode at ayusin natin ang scene. Select the hat and click S to resize, G+Z to move or grab upwards till fit na siya sa camera. Then Shift+A and add the monkey mesh. Siya ang magiging model natin para sa ating hat. Click R+Z para paharapin ang monkey sa camera. And since wala pang color si Suzanne or the monkey, balik tayo sa shading area. And ganun lang uli. Add new. For me, I'll use the brownish color to mimic the almost monkey-like fur. And for final finishing touch, select the light and go here in the lights properties sa gilid at change natin yung power to 2000 o 3000 watts. Pwede nyo din baguhin yung color. Just go here in the rendered view at makikita mo na ang interaction ng light sa scene at object mo. Pero for me, I'll use color white para mas makita nyo ang highlights at shadows. And for finally, go here in render area. Choose render image or shortcut key F12, then wait until an image pop out. At dyan, pwede mo na i-save ang rendered image mo sa files mo. At yun, kayo guys, gusto nyo pa i-edit ang scene nyo, you can be creative as you like. You can add lights, change angle, and change everything. That's all. Enjoy nyo ang modeling process nyo. And that's it for part 3 of our tutorial video. To sum up what we did, we create a hat by combining meshes and using edit mode. If you want to watch the next video, go and click it right upon the screen. And in part 4, we will talk about lights and the things you can do with it. Thank you so much for watching. Hope natuto kayo everyone. Go ahead and I'll see you guys in the next part.